ng tulong ng Diyos, ikay magpupuri sa Diyos. At ang Diyos ay iyong ipagmamalaki. Amen? At iyo din pong unawain sa verse 22. Ang sabi po dito, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. May isang lalaking nagturo at siya ay naging napakaunlad at napakatagumpay at napakayaman. Alam niyo ang sikreto niya? Kumuha siya ng isang maliit na bato at laging daladala niya yon. At wala siyang ginagawa kundi magpasalamat sa Diyos. Tuwing makakapa niya yung bato, lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat kapag salat ka sa pagpapasalamat sa Diyos, ikaw ay mag-iiba ng isipan. So ano po ang sabi rito na pinakamagandang sacrificial offering? Ano pong sabi? Ano po ang pinakamagandang sacrificial offering sa Diyos? Purihin ng Panginoon. So, yung thanksgiving po, kailangang paunlarin natin, palaguin natin. Amen? So, ipagpasalamat mo ang lahat ng nasa iyo at huwag mong hanapin yung wala sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ipagpasalamat mo yung nasa iyo at huwag mong hanapin yung wala sa iyo. Amen po ba? Ulitin natin, sabihin mo sa iyong katabi, ipagpasalamat mo yung nasa iyo, huwag mong hanapin yung wala sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. In everything, give? Purihin ng Panginoon. So, pag hindi ka nagpasalamat sa kabiguan mo, nagkakasala ka. Hindi mortal na kasalanan yon, pero mapipigilan ang pagdaloy ng pagpapala sa iyong buhay. Amen? So, maliwanag po ito. Kailangang matuto tayo sa mga nangyari sa atin sa nakaraan at nang sa gayon, magbukas ang isang magandang pananaw sa magandang kinabukasan. Tandaan mo po ito, ang labanan to stress and to pressure you so that you will ignore God. Ang labanan po ay para ikaw ay pahirapan at nang sa gayon, makalimutan mo ang Diyos. Pero huwag kang papayag sapagkat ang Diyos ay buhay at ang pagsama niya ang dapat mithiin mo. At paano mo mapatutunayan na kasama mo ang Diyos? Eh di kausapin mo siya. At paano mo siya kakausapin? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nais kong kayo ay magkaroon ng napakahusay na sigla para sa 2011 sapagkat ito'y punong-puno ng magandang itinakda ng Diyos na kanyang gagawin sa lahat ng lalaki at babae na nagmimithi na masaksihan niya ang kamay ng makapangyarihan Diyos. May isa akong suggestion para makapamuhay tayong lahat ng matalino. Sino po dito ang mahilig sa basketball? Sino po ang mahilig dito sa football? So, pansinin po natin, kapag natatalo ang isang team, pagdating ng halftime, biglang nagbabago ang kanilang strategic attack. Ganon din ang football. Pagkatapos ng halftime, nagbabago ang kanilang pakikipaglaban. So, I have a suggestion for each one of you. Anong taon ka na? Anong edad mo na ngayon? So, kung ano ang edad mo ngayon, consider your age as your halftime. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi sasabihin ng coach na ano ba naman ang ginawa ninyo doon sa 2 quarter. Hindi po niya sisisihin yung kanyang mga tauhan. Ipopokus niya yung kanyang mga players ay sa pagtatagumpay. So your halftime is completed. Anong edad mo ngayon? Halimbawa, 70 years old ka na, that is your halftime. And envision that you will going to live for another 70 years. Hindi man
maabot ito, pero at least you are excited today. Amen? At least you are excited today. So kailangan kung ikaw ay magkaroon ng sigla sa iyong buhay. Amen po ba? Amen po ba? Amen? So ating unawain, kailangan ikaw ay mangarap ng kakaibang pangarap. Baguhin mo ang iyong pangarap kung hindi ka nagtagumpay sa nakaraang panahon sa iyong pangarap. If you fail in a single method, devise another method. Yun po yung mga pamamaraan ng mga taong nagtagumpay. Hindi sila huminto sa kabiguan at hindi sila nasaktan sa kabiguan. Sa halip, sila'y tumingin sa panibagong kanilang lalakarang landas. Kaya ngayon pong sandaling ito, kailangan magpasya ka na ang susunod na mga taon sa iyong buhay ay kakaiba na. Amen po ba? Ang susunod na mga taon sa iyong buhay ay kakaiba na. Amen. At bakit magiging kakaiba? Sapagkat ikay nagpasya na magi itong kakaiba. Kaya ngayon, ang aking hiling sa inyo, damihan mo ang pagpapasalamat sa Diyos. Paunlarin mo at payamanin mo ang pagpapasalamat mo sa Diyos. At huwag ka nang sumentro sa iyong sarili. Sumentro ka ay sa Diyos. At pag nakasentro ka sa Diyos, makikita mo ang gagawin ng Diyos at ang Kanyang ipagagawa ay maririnig mo. At doon sa ating teksto, sa Psalms 18 verse 31, ating balikan at ating siyasatin. Bakit ka magtatagumpay at bakit ka magiging maunlad? Sigurado ang iyong tagumpay, tiyak ang iyong pagunlad, hindi dahil ikaw ay may pinag-aralan, hindi dahil ikaw ay may pera. Huwag kang magtitiwala sa pinag-aralan at pera, bagamat maganda yan. Atin pong unawain, for who is God save the Lord? Sino ang Diyos? Yun pong save ay the same word as only. Kaya yung iba ay nagtitiwala sa kanilang tagumpay. Sila ay nagtitiwala sa kanilang pera. Huwag mong pagtitiwalaan yun dahil isang kisap mata pwedeng mawala ang kalusugan, pwedeng mawala ang pera, pwedeng mawala ang mga ari-arian. Magpatuloy kang nagtitiwala. Save the Lord. Save. Ang word na save, and the same word ay only. For who is God? Only the Lord. At sino ang Diyos? Tanging ang Panginoon. So, ating unawain kung bakit Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos na sumasama sa tao. Ang word na Lord ay Adonai. So, for who is God? Save the Lord. So, God, Lord. So, ang Diyos na Panginoon. So, ibig sabihin, ang Diyos ay sasama sa isang tao. Or who is a rock? Save our God. At sino ang batong buhay kundi ang Diyos? So, rock is a foundation. And then the Lord will give us wisdom para tayo'y makapanindigan sa tamang matibay na pundasyon. Kaya nga unawain natin, kailangan ang pararangalan lamang natin ay ang Diyos. Ako'y natutuwa pag naririnig ko na magkakapatid ay nag-aaway-away sa kaunting mana. Pamigay mo na lang. Bayaan mo nang sila na lang ang mag-away. Pero huwag kang makikisali sa kanila dahil mas malaki ang pagpapala ng isang taong tuloy-tuloy na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Ang higit na pagpapalay, ikay may kapayapaan ang isipan sa harapan ng Diyos. Amen. Ikaw ba hindi nalulungkot pag naaalaala mo yung mga kabiguan mo? Kailangan ikay maligaya at magpasalamat sa Diyos dahil nabigo ka. Count it all joy when you suffer various trials. So unawain po natin, ang tibay po natin ay kapag tayo ay nakakapagpasalamat sa Diyos kahit ano ang nangyari at ano ang pangyayari at ano ang kalagayan.
laging tatandaan po natin, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Kung paano ako nagtagumpay, magtatagumpay ka rin. Pero huwag kang aasa kanino man tao. Umasa ka ay sa Diyos lamang. Ngayon, for who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? Atin pong pag-usapan ang tungkol sa rock. Sa Matthew 7, kailangan maunawaan mo po kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Sa Matthew 7, ito po ay katapusan at kabuuan ng Sermon sa Bundok. Ang Sermon sa Bundok ay nagsimula ay sa Matthew 5 at ito po ay nagtapos ay sa Matthew 7. At dito po sa Matthew 7, sa verse 24, nais ko pong inyong makita kung ano yung rock. So, therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So, ano pong tinutukoy dito ng rock? Sayings of mine. Amen? So, ang rock po ay si Jesucristo, ang rock po ay ang salita ng Diyos. Amen? So, ito po ay principles, ito po ay sayings, ito po ay teaching of Jesus Christ. Tingnan natin sandali sa Matthew 16 verse 16. Ipakikita ko sa inyo, Jesus as the rock of revelation. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Verse 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock. Peter is not the rock. Do not be misled. Peter is not the rock. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. The rock is the revelation that Peter Bar-Jonah received. What is the revelation? So what is the rock? The revelation. Sa verse 17, what is the revelation? And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So what is the revelation? Verse 16. So atin pong inuunawa ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbalik dun sa unang talata. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So what is the revelation? Thou art the Christ, the Son of the living God. Upon this rock. So what is the rock? The revelation. And what is the revelation? Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen po ba? So sa Matthew 7:24, what is the rock? The sayings of Jesus. So to know Jesus, the rock is revealed by the Father. And to live with a right attitude, dahil ang Sermon on the Mount is started with a right attitude. At ang sabi rito, therefore whosoever heareth the sayings of mine, so what is the rock here? These sayings of mine. And doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Verse 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. So ano po ang ibig sabihin?